Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential aspirants are all over the country. Senator Manny Pacman Pacquiao recently visited Makati with his running mate, former Manila Mayor Lito Atienza. They bought local products to show support to local sellers. Also, 5 suspects were arrested after claiming to be senators' political leaders and soliciting money for his campaign. After this happened, the senator reminded the public. Dapat malaman ninyong lahat, marami pong nagdadala ng pangalan ko at ginagamit at nanghingi po ng pera. Mayroon pong ibang na gumagamit po sa aking pangalan na mamimigay sa mga residente ng pera. Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan ang lahat ng yan. Senator Panfilo Lacson went to Cabuyao, Laguna together with his running mate, Senate President Vicente Soto III. There, Lacson reminisced more of his father, who was a jeepney driver in the past. He said his father is the reason for his intense fight against kotong or bribes. Pawis na pawis, pagod na pagod, kasi gabi na darating. At minsan halos hindi na makakain ng hapunan kasi inaantok na. Sabi niya, nakutungan na naman ako. Nabawasan yung dapat na iyahain natin sa hapagkainan. Lacson also vowed to end corruption if given a chance to be the president in 2022. Meanwhile, Vice President Leni Robredo responded to the critics of her Kalayaan sa COVID plan. According to the presidential aspirant, people should not be complacent just because there was a reported drop in the number of cases. Robredo is also not in favor of the mandatory vaccination for beneficiaries of the 4Ps. Hindi ako naniniwalang tama yun. Ang hindi pwedeng i-withhold yung nararapat na nilang matanggap. Pag tiningnan natin yung 4Ps na batas, hindi naman kondisyon yung pagpapabakuna doon. Presidential aspirant former Senator Bongbong Marcos also commented on the issue of the mandatory inoculation for the 4Ps beneficiaries. According to Marcos, it is not indicated in the law that beneficiaries should receive aid with conditions. Marcos also visited Tacloban to mark the Yolanda anniversary, where he was accepted by his supporters. Marcos recognized the changes in the area after the devastation wrought by the super typhoon. Basta tayo ay nagmamahalan at tayo ay nararamdaman din natin lahat ng kahirapan ng ating kapwa Pilipino. Kagaya ng Region 8, kagaya ng Leyte, kagaya ng Tacloban, tayo ay babangon muli. Meanwhile, supporters of Senator Christopher Bongo is running for the vice presidency, organized a motorcade not only here in Metro Manila but also in Eastern Samar, Dumaguete City, and Negros Occidental. Ano po yung strategy ninyo, sir, for Eastern Visayas, considering po na noong previous election, naungusan po kayo ni VP Leni in some areas lang naman po in Eastern Visayas, particularly in Samar and Southern Leyte? Well, it's a completely different campaign. Ibang-iba ang takbo ng pagkapangulo at sa pangalawang pangulo. Kaya siguro hindi naman talaga nagbabago yung strategy kung hindi magkakampanya ka at ipaparating ko ang aking mensahe na dapat ipagkaisa ang ating bansa, ang ating mga kababayan dahil nasa gitna tayo ng krisis. At sa gitna ng krisis, kailangan tayo ay nagkakaisa para maging maayos ang ating pag-responde sa krisis na ito. At bukod pa doon, pagkatapos na nadaanan na natin at natapos na natin ang krisis ng pandemya, ay kailangan talaga nating pag-isipan ng mabuti. At ngayon pa lang ay pinag-aaralan ko na, nakikipag-usap na ako sa ating mga kinikilala, mga iba't ibang sektor, sa ating agricultural sector, sa ating education, sa ating infrastructure, sa ating health sector. Paano ang ating gagawin kapag nagkaroon na tayo ng herd immunity at tayo lahat ay pwede na tayong magtrabaho, pwede na bumalik sa trabaho? Saan dapat ilagay ang pondo ng pamahalaan para ma-maximize ang ating pagpapasigla ng ating ekonomiya? Dahil ang pinakamalaking problema na hinaharap ng Pilipino ngayon ay trabaho. Kaya kailangan natin mag-isip kung paano ang magiging takbo ng ekonomiya ng buong mundo, saan tayo lulugar
sa pag-ahon at pagpasigla ng buong global economy, ay kailangan masabayan natin yan. Kaya habang maaga pa, nagpaplano na kami at tinitingnan natin kung ano yung mga dapat gawin. Sa aking palagay, ang mga area na importante na dahil sa COVID ay nakita ang maraming pagkukulang, ay unang-una dyan yung food supply, yung ating agrikultura. At nakita natin na sa unang mga araw, mga linggo ng pagdating ng COVID sa nakarang taon, ay naramdaman kaagad natin ang pagkukulang ng pagkain. Hindi dahil hindi marunong na magtanim ang ating mga magsasaka, kung hindi yung mga supply line, nagsara ang mga restaurant, at maraming hindi makapagtrabaho. Kaya yung mga ibang lugar, lalo na sa malalaking syudad, ay naramdaman kaagad na walang pagkain. At yun ay kailangan natin ayusin natin ang sektor ng agrikultura. Dahil ang sektor ng agrikultura ang pundasyon ng ating ekonomiya. At maraming magsasaka ang nahihirapan ngayon dahil ang agrikultura ng Pilipinas ay napabayaan ng ilang administrasyon. Kaya kailangan na natin balikan para maging maganda ulit ang patakbo sa sektor ng agrikultura. Pangalawa, ang nakikita ko ay sa infrastructure development. Ang infrastructure development, yung ginagawa ni Pangulong Duterte na build, ay kailangan pa rin ipagpatuloy, pero dagdagan pa natin at iplano natin ng mabuti kung saan tayo maglalagay ng infrastruktura. Sa Region 8, sa aking palagay, ay maraming plano sa Region 8 ng infrastructure development noong panahon ng aking ama, ng aking ina. At marami silang pinaplano for the industrialization of Region 8. At ang nangyari ay hindi natuloy ang mga planong yan. At ngayon, sa aking palagay, ay panahon na. Balikan natin ang mga planong yan. Ang industrialization ay magsisimula sa infrastructure. Pagka-infrastructure, hindi lamang yung kalsada, hindi lamang yung tulay, kung hindi, pati na yung internet, yung digital infrastructure na tinatawag. At kasama na rin dyan ay yung pagpaganda ng supply at presyo ng kuryente para sa ating mga negosyante lalo. Kaya napaka-importante ng sektor na yan, na infrastructure, sa aking palagay, dito pwede sa Region 8, malaki ang potential pa para sa infrastructure development. At sa aking palagay, dahil clean sheet, hindi nga natuloy ang industrialization plan sa Region 8 noon, ay siguro panahon na natin ay ipagpatuloy na yan. Pangatlo, yung edukasyon natin, ang sektor ng edukasyon ay dapat natin patibayin. Kahit na wala pa ng COVID, ay medyo humihina na ang ating standards sa edukasyon. Kaya kailangan natin pataasin ulit. Ngayon, tinamaan pa tayo ng COVID, napakabigat ng dala ng ating mga guro. At dito sa bagong sistema, lahat nahihirapan, pati magulang, pati yung bata na estudyante, pati yung teacher. Kailangan natin tulungan ang ating mga teacher, pagandahin ang kanilang training, iparating natin lahat ng benepisyo na dapat iparating sa ating mga guro. At yan ang pinaka-importante sa aking palagay. Lagi kong sinasabi, matagal ko nang sinasabi, sa aking pananaw, edukasyon ay ang pinaka-importanteng serbisyo na dinudulot ng ating pamahalaan para sa taong bayan. Kaya kailangan natin balikan ang educational system natin, pagandahin natin para tayo ay kaya nating sabayan kahit sinong workforce, labor force, kahit sinong bansa, kaya natin sabayan dahil well-trained ang mga tao natin. Yung pinaka nakita kagad na may kakulangan ang ating healthcare system. Nakita naman natin na punong kagad yung mga ospital, nagkaroon kagad ng krisis na pati sa mga nurse, sa gagamot, sa gamit, sa PPE, lahat ng mga supply. Ay kailangan talaga balikan natin yan at tingnan natin kung ano yung naging karanasan natin at paano natin pagagandahin. Dahil maraming nagsasabi, hindi pa ito ang last na pandemya na mararamdaman natin. Kaya siguro kailangan talaga nating balikan ang mga
ang mga healthcare system natin. Para sa akin, nagulat ako kasi nung pinag-aaralan ko ito, nakita ko na ang gobyerno pala ng Pilipinas ay hindi na nakapagpatayo ng malaking ospital mula noong 1985. So, kailangan siguro natin magpatayo ng maraming malalaking ospital. Mabuti na lang ay meron ng tinayo. Yung mga National Kidney Center, yung Children's Hospital, yung Heart Center, lahat yan, yung Lung Center, lahat yan ay natayo na nagamit natin itong pandemya. Pero kitang-kita ang kakulangan natin. Hindi lang siguro yung malalaking ospital, kung hindi, para sa akin, importante yung ibababa natin yung healthcare. Huwag natin antayin pupunta ang pasyente sa sentro, sa poblasyon, para magpatingin. Dapat meron tayo maraming RHU na binibisita, yung Rural Health Unit. Kada barangay o kada cluster barangay, meron tayong mga Rural Health Unit kung saan may pumupunta na nurse o doktor o midwife 2 beses, 3 beses sa isang linggo. Nang sa ganun ay binababa natin ang healthcare natin sa taong bayan. Imbis na inaantay natin sila na pumunta pagka meron silang nararamdaman na sakit. Kaya yan ang mga basic na nakita ko na dapat natin balikan pagkatapos ng pandemya para patibayin ang ating ekonomiya, para makakasabay tayo sa pag-ahon ng mga iba't ibang bansa sa kanilang mga ekonomiya, masasabayan natin. So that is my strategy, is to get that message across, because it is an important message, and I believe that we can continue to do that, and people will see na kung itong mga planong ito ay susundan natin, malaki ang ating pag-asa na mapapaganda natin ulit ang buhay dito sa Pilipinas para sa ating mga kababayan. Mr. Senator, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Ngayon po, nag-iisa po kayo sa pag-commemorate po ng pag-agupit po at Super Typhoon Yolanda dito po sa Eastern Visayas. So, ano po yung mensahe po natin para po sa mga survivors po? Well, para sa akin, sila ang isang grupo na ipinakita lahat ng katangian ng Pilipino, na magagandang katangian ng Pilipino, yung tapang, yung pagmamahal, yung bayanihan. At kahit papano, dapat natin silang pasalamatan sa kanilang halimbawa na ipinapakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na kahit papanong gaano kahirap ang dinadaanan kapag nagkakaisa at nagtutulungan, lagi tayong makakaraos. That is the most important lesson that we have learned from the survivors of Yolanda.